Inoff ni Althea ang cellphone. Rinding-rindi siya sa nangyayari. Ang buong akala niya may peace of mind na siya after pumirma ng annulment. Mali siya, hindi pa pala. Mukhang lumala pa ang sitwasyon niya ngayon kumpara sa dati. I have to leave. Kailangan kong pagnilayan ang lahat ng problema. Hindi ako makakapag-isip ng tama kung nandito ako at nakatunganga. Nagkukumahog na siyang pumasok sa loob ng apartment. Kinagilap ang maliit na traveling bag. Gusto niyang tumakas sa magulong mundo. Kung hindi niya gagawin iyon ay baka mabaliw na siya. Kailangan niyang huminga. Nahihirapan siyang iprosesong lahat na nangyayari. Sige na Kenzo, payagan mo ko kahit 3 araw na pahinga. Babalik din naman ako kagad dito. What is wrong, Althea? Halata pa sa boses ni Kenzo na nabulabog sa malalim na pagtulog. Wala naman Kenzo, gusto ko lang talagang umalis saglit, mamasyal. Sige Althea, your leave is granted. Pagbalik mo ng office saka ka na mag-file legally at pipirmahan ko. Maraming salamat Kenzo. Walang inaksayang segundo na naghanap si Althea ng lugar na pwede niyang panandali ang puntahan. Quick escapade, kumbaga. Saglit na binuhay ni Althea ang phone kapag dakay pinatay din kaagad. Pagdating sa venue ng lugar. Kinabukasan ay maagang pumunta si Renz sa apartment ni Althea. Hindi niya kasi matawagan ito na nagdaang gabi. Worried din siya sa huling naging usap nilang dalawa. Marami siyang salitang nabitawan na hindi naman dapat. Nagawa pa niyang sabihan itong mukhang pera. Gusto niya ring humingi ng tawad. Sana lang ay patawarin siya nito. Subalit, inaabot na siya doon ng tanghali hindi niya ito nakita. Sinubukan niya pumunta sa company ni Kenzo at napansin niya na wala nga rin doon si Althea. Nang sumunod na araw hindi niya pa rin mahagilap si Althea. Nanatiling naka-off ang cellphone ng babaeng ini-enjoy ang oras ng mag-isa. Nasa isa itong beach villa. Nagninilay-nilay ng mga problema. What if pagbigyan ko na sa gusto niya si Don Calixto para matapos ng lahat? Hindi dapat ako na-stress. Makakasama to sa akin eh. Hindi lang sa akin kundi pati sa baby ko. Kausap ni Althea sa sarili nang sumapit ang pangalawang araw. Tapos na siyang kumain ng dinner, pinagmamasdan niya na lang ang pagyakap ng dilim sa buong paligid. Nasindihan ng mga ilaw ng beach sa karatig na probinsya ng Laguna sa Batangas. Medyo gumaan ang pakaramdam ni Althea ngayon kumpara kahapon na panay lang ang iyak niya. Apektado siya sa mga sinabi ni Renz. Hindi man yun halata pero nasasaktan siya. Nakababad ang 2 paa niya sa dalampasigan ng dagat kung saan pa nakanaka ang hampas ng mga alon. Saktong maalinsangan pa rin ang panahon kahit gabi na. Ilang sulyap ang ginawad niya sa nasa tabi niyang cellphone. Naka-off pa rin iyon. Nais niya pang saglit na takasan ng realidad ng buhay. Maya-maya dinampot niya ito. Sunod-sunod ang naging tunog noon sa pagbaha ng mga notification ng buhayin niya. May ilang text dito si Kenzo pero dumagsa naman ang tawag at text na mula sa dati niyang asawa. Mapakla ang ngiting napaarko ang isang kilay ni Althea. Saglit na tumingin sa malayo bago niya mabuksan ang message nito para basahin ay nakarehistro na kagad ang pangalan ni Renz na tumatawag. Nasaan ka Althea? Bakit ngayon mo lang binuksan ang cellphone? Napahikbig na si Althea, parang hinaplos ang puso niya sa tono ng boses nito. Dama ang pag-aalala. Kumibot-kibot ang labi ni Althea, sinusupil na muli pang mapaiyak. Tumagilid siya sa kabilang bahagi ng dagat kung saan may mga bata't ilang couple na nagtatampisaw. Sagutin mo ko, nasaan ka? Pinatay na ni Althea ang tawag, wala siyang panahon para mag-explain ang sarili niya kay Renz. Na alam niyang umuusok na ang bunbunan. Alam niyang ganun lang iyon dahil sa may kailangan ito sa kanya. Ano ba? Bakit mo pinapatay ang tawag ko? Kinakausap kita ah. Natatiling tahimik si Althea, wala siyang planong mag-explain dito. Bahagyang kumalma sa Renz na marinig ang buntong hininga ni Althea sa kabilang linya at ang pananahimik nito. Narinig niya rin ang ilang hampas ng alon sa kabilang linya. Sure siya na nasa harap si Althea ngayon ng dagat. Althea, let's talk. Okay, pagbalik ko bukas. Gasgas ang tinig na pagputol ni Althea. Sa Renz na ang kusang pumatay ng tawag, guilty pa rin sa mga sinabi. Hihintayin na lang niya ang pag-uwi nito para makausap niya. Naabutan ni Althea sa Renz sa labas ng apartment niya pagbalik niya kinabukasan. Agad siyang napaiwas ng mga mata na magtamang paningin nila. Tahimik na sumunod lang ito sa kanya.
Bago buksan ang pinto ng apartment ay humarap si Althea kay Renz. Hindi niya na ito mahintay. Napatigil si Renz sa pagsunod sa kanya, tumayo sa gilid. Oo na, sige na, pumapayag na ako sa gusto ng lolo mo. Happy ka na? Sinamantala ni Althea ang panandaliang pagtunganga ni Renz. Dali-dali niyang binuksan ang pinto at kagad na isinara. Hindi man lang niya ito in-invite para pumasok. Salamat naman Althea. Sasabihin ko kay lolo na pumayag ka na. Mabilis ang isang kamay na pigil ni Renz sa pasarang dahon ng pinto. Nagkibit ng balikat niya si Althea. I hope you keep your word. Baka mamaya bawi mo pang biglang nasabi mo na. Aalis na ako. I'll wait for you tomorrow doon sa bahay kung saan tayo dating nakatira. Anito pang tumalikod na. Pinanood ni Althea na umalis si Renz. Hindi siya umalis doon hanggang sa makalayo ang sasakyan nito. Para sa kanya iba ang dating ng salitang bahay nila. May bakas ito ng pinaghalong excitement at sakit. Siguro dahil marami silang alaala doong dalawa sa loob ng 3 taong pagsasama nila. At natatakot siya na baka kapag muli silang tumira. Nang magkasama ay mas lalo niyang mahalin ang dating asawa. Pangarapin na muli silang mabuo kasama ang unborn child nila. Tsak na mas mahirapan na siyang pakawalan ito at palayain. Hindi niya namalayang napahawak na siya sa may kanyang puson. Sinasalatan tibok ng musmus na bunga ng pagniniig nila ni Renz. Sorry na baby ha, kung hindi ko maibibigay sa inyong buong pamilya. Huwag kang mag-alala, ako nang bahalang iparamdam na walang kulang at hindi ka nag-iisa. Malalim ang buntong hininga na naupo si Althea sa kanyang kama. Saglit na inilibot ang mga mata. Tinanggal niya lang ang ilan sa mga gamit niyang dala sa quick escapade niya sa maleta at muli naman siyang nag-empake ng mga gamit. Ayon sa palitan nila ng message ni Renz kanina, after nitong makarating sa apartment ay hapon pa bukas ang lipat niya. Sabi naman ni Renz, umaga pa lang daw ay naroon na siya sa bahay nila. Okay, see you tomorrow. Sige, ipinaalam ko na rin kay Lolo. Good, mag-usap tayo tungkol sa rules ng bahay. Kailangan meron tayo noon dahil hindi naman na tayo gaya ng dating mag-asawa pa. Sure, Althea. Habang ginagalang mga mata sa bahay na walang nagbago, ay naisip ni Althea na anong kapalaran kaya ang naghihintay sa kanila dito. Ilang minuto na siyang nakatayo sa harap nito. Hindi alintanang init ng araw na tumatama sa balat niya. Parang kahapon lang ng unang beses na lumipat sila sa bahay. Kung ako lang ang tatanungin at masusunod, ayaw ko na sanang bumalik pa sa lugar na to. Pero heto pa rin ako. Hindi ko alam kung pinaglalaroan ba ako dahil kung alin pang mga bagay na ayaw ko, yun ang pilit na inihahain sa akin. Walang nagbago sa lugar, maliban sa alikabok, malusog na mga damo at maraming tuyong mga dahon sa bakuran. Ay wala nang kakaiba pa. Ilan sa mga tanim na halaman doon ay nalanta na rin ang mga bulaklak. Hindi napigilan ni Althea na sariwain ang ilan sa masasayang alaala niya dito kasama ang asawa. Kalimutan mo na yun Althea, iba ng sitwasyon niyo ngayon. Mula sa labas ay makikitang abala ang mga maid na parod pa rito. Mga maid na sure si Althea ang dinala ni Renz doon para maglinis at saka ayusin ang dapat na ayusin. Mrs. Almeda, nariyan na po pala kayo. Tulungan ko na po kayo sa mga gamit. Saan ko po dadalhin ang mga maleta niyo? Tanong ng isa sa maid na lumabas nang makita siya. Sa master's bedroom? No, sa guest room mo dalhin. Bago pumunta doon ay plano na ni Althea na doon matutulog. Walang dahilan para isiksik niya ang sarili sa master's bedroom na alam niyang si Renz ang gagamit nito. Hindi na sila mag-asawa upang magsalo sa isang kama. Saglit na natigilan ng maid na para bang hindi ito na-inform ng tunay na sitwasyon nilang mag-asawa. Sige po Mrs. Almeda. Gusto niyang i-correct ang tawag sa kanya ng maid pero tinamad na. Doon sa pinakadulong guest room, pahabol na utos ni Althea sa maid na tumangulang. Halatang curious. Okay po Mrs. Almeda. Mabagal siyang sumunod sa maid ni hindi pa nga niya nakita ang bulto ni Renz kung nasaan. Wala rin siyang planong magtanong sa mga maid. Bago pumunta doon, inilista na niya ang rules na pagsasama nila. Nakita niyang nabasa yun ni Renz pero hindi nag-reply. Nag-thumbs up lang ito bilang pagsang-ayon. Thank you, ako nang bahala dito sa mga gamit ko. Nalaman din ni Althea na literal na silang dalawa lang ni Renz ang matitira doon gaya ng dati. Kung bibigyan sila ng maid, kailangan pa nang hilingin nila yon sa Don. Ayon sa maid ay pinagpalinis lang sila. Gumapang ang pangamba ni Althea sa dibdib ng maalala kung paano siya maging alila ni Lawrence noon.
Anong inaalala mo? May work ka. Araw-araw ka ring aalis ng bahay. Hinalungkat muna ni Althea ang ilan sa mga gamit at damit niyang dala bago lumabas ng silid. Pumunta siya ng kusina. Pagbukas niya ng fridge ay wala siyang pagkain nakita na pwede niya sanang lutuin. Pagbukas niya rin sa mga cabinet ay wala rin yung laman. Sana sinabi niya sa akin para naman nakadaan ako ng grocery. Kinailangan niya pang mag-order ng pagkaing luto na online dahil kung lalabas pa siya ay aabutin siya ng siyam-siyam. Gutom na rin siya. Bago magsimulang kumain ay nakatanggap siya ng tawag. Mula yun kay Kenzo na alam na pauwi na siya ng araw na ito mula sa bakasyon. Hello Kenzo, hindi ka pa ba umuuwi? Nandito ako sa harap ng bahay mo, wala ka pa dito, sarado pa eh. Inayos na muna ni Althea ang ilang hibla sa buhok sa likod ng tenga. Nakauwi na ako pero umalis ako ulit. Don't worry, papasok na ako sa trabaho bukas. May nilakad lang ako ngayon kaya wala sa bahay. Hanggat maaari ay nais niyang ilihim kay Kenzo ang tungkol sa kanila ni Renz. Ayaw niya maging praning at mag-alala ito. Nasaan ka? Pikit mata siyang nagsinungaling. Nandito ako sa amin, umuwi saglit. May nangyari ba sa mama mo kaya ka umuwi? Kamusta na si tita? Ayos lang naman, konting gusot lang, hindi man na kailangang alamin. O sige, you know the drill. Kapag kailangan mo ng tulong, isang text o tawag mo lang sa akin na, Althea. Oo, hindi ko nakakalimutan. Sa kabilang banda ay hindi na nagawa pang magpakita kay Althea ni Renz bago siya magtungo sa apartment ni Eleanor. Tinawagan siya ng babae at sinabing masama ang pakaramdam nito. Siyempre, dahil nag-aalala si Renz ay kagad siyang umalis at pinuntahan ito. Sigurado ka bang okay ka na? Marahang tumayo si Eleanor, yakap ng mahigpit sa bewang ang lalaki. Sabihin mo sa akin ng totoo babe. Baka mamaya kung kailan nakauwi na ako saka ka magchat-chat. Alam mo namang malayong apartment mo doon sa bahay namin. Hindi na, okay na ako. Basta alam mo na, palagi kang magchat-chat. Of course babe, at saka tatawag. Ilang minuto pa silang nanatili sa ganoong pwesto bago tuluyang umalis si Renz at bumalik ng bahay. Pagpasok pa lang niya sa pintuan ay kagad na niyang naamoy ang pagkain na nakahain sa table. Kababalik pa lang ni Althea doon upang ituloy ang naudlot na pagkain. Napangiti na si Renz. Hindi niya man sinasadyay biglang pumasok sa isip niya at naalala ang nangyari sa nakaraan. Madalas na kapag uuwi siya galing trabaho ay naabutan niyang handa ng pagkain nila sa dining table. Mataman siyang hinihintay ni Althea. Anong ginagawa mo Althea? Naudlot sa gagawin sanang pag-upo si Althea nang marinig ang boses ni Renz. Ang akala niya ay nasa silid niya sa itaas ito at natutulog. Ano pa nga bang gagawin ko? Hindi mo ba nakikitang kakain ako? Puno na sarkasmong patanong na sagot ni Althea sa asawa niya. Oh, ang galing mo nang mamiloso po. Kita mo na nga kasing kakain ako pero tinatanong mo pa kung anong gagawin ko. Common sense, Renz. Naiwan mo yata sa apartment mo. Bumaba ang paningin ni Renz sa pagkain nakahain sa table. Napangiwi ang ngiti niya na makitang good for one person lang ang order nito. Hindi lang yun, isang plate lang din ang nakahain. Halatang walang planong mag-share o kung hindi naman ay ayain siyang kumain. Dumilim ang mukha niya. Hindi mo malang ba ako aayain kumain? Pang isang tao lang pagkain in order mo. Hindi mo malang ako dinamay, gutom na rin ako. Malutong na tumawa lang si Althea na nagsimula na doong kumain. Mali ko bang gutom ka? Ang alam ko nasa kwarto ka. Nagpatuloy si Althea sa pagkain. Napalunuklaway na lang si Renz at saka, galing ka na sa labas di ka pa bumili ng pagkain mo? Yes, we agreed na magsama sa isang bahay dahil kay Lolo. Pero hindi kasali doon ang sagutin ko pang pagkain mo. Ikaw nang bahala magluto at maghain ng para sa'yo, Renz. Napapahiya ng tinignan ni Renz si Althea na nagpatuloy sa pagkain. At para pagtakpan iyon ay dinaan na lang sa mahinang tawa ni Renz ang lahat. Hindi yon ang inaasahan niyang magiging sagot ni Althea. Kung dati kayang-kaya niya itong pasunurin, ngayon ay hindi na. Bumaliktad ng mundo nila. We are not married anymore, pahabol ni Althea na nagpaumit sa dila ni Renz. Paano ko ba i-explain sa'yo na parang literal na magka-roommate na lang tayo? Hindi mo ba yun nagigets? Ibig sabihin lang ay kanya-kanya na tayo. Saka alam mo namang gagawin lang natin ito dahil sa gusto ni Lolo. Tinaasan na siya ng kilay ni Renz, kumibot-kibot pang labi nito habang namewang sa harap niya. Ang dami mo nang sinabi, tinanong ko lang naman kung bakit hindi mo ko inaayang kumain.
Masama ba yun? Teka nga, Renz. Nakakalimot ka yata. Nabasa mo bang rules and regulations na sinend ko kanina? Rules and regulations? Sinend mo? Sa akin? Turo niya sa sarili. Oo, kanino ko pa ba yun isasend? Kay Lolo? Nag-thumbs up ka pa nga. Punong pagmamadaling kinuha ni Renz ang cellphone sa bag niya. Pumunta siya sa inbox nila ni Althea. Ganun na lang ang gulat niya nang mabasang sinasabi ni Althea na rules and regulations. Kailan mo to sinend? Lumabas ang gitlisan noon ni Althea nang mangunot ito. Hindi niya magets kung bakit ganun ang reaksyon ni Renz gayong nabasa naman ang text niya. Napailing na lang siya nang maisip na parang may nangyaring iba, kaya nagulat to. Huwag mo sabihin sa akin hindi mo nabasa. Ano yun, Magic? Nag-reply ka pa nga sa akin, di ba? Unang sumilit sa isipan ni Althea si Eleanor pero kagad din niyang winaksi yun sa isipan. Kung may kinalaman man ito, ay wala na siyang pakialam. Problema na nilang dalawa yun at labas na siya doon. Itinuon na niyang paningin sa pagkain na nakahain. Ano man ang mangyari, wala na siyang ibang sasabihin. Baka masamain pa nito. Hindi na kita aalokin, Renz, ha? Sorry, kulang pa to sa akin eh. Akmang susubo pa ulit ng pagkain si Althea nang mabitin yun sa ere. Grabe ka, Althea, hindi na kita kilala. Ang laki ng pinagbago mo. Nilagay ni Renz ang cellphone sa tenga. Tumalikod na ito sa kanya. Blankong mukhang humabol lang ng tingin sa likod ng asawa niya si Althea. Tinawagan ni Renz ang chef ng pamilya Salmeda upang mag-request sanang lutuan siya ngunit busy to. Napilitan tuloy siyang kontakin ng kilalang chef ng isa sa mga kaibigan niya. Muli niya pang nilingon si Althea bago pamarcha at pasipul-sipul na siyang lumabas ng kusina nila. Ano kayang nangyari doon? Nalipasan na ba siya ng gutom? Hindi pa man nangangalahati ang pagkain ni Althea na magulat siya at muling maudlot ng pagkain sa mga pumasok na tao sa kusina. Nakasuot sila ng uniform ng chef. May ilang pamilyar na mukha sa kanya pero hindi ang pinaka-leader. Ngayon niya lang nakita ang chef. Good day, Mrs. Almeda. Pinapunta po kami dito ni Sir Renz para ipagluto namin kayo ng pagkain. Tumangulang si Althea. Tinuloy ang pagkain niya. Hindi lang yun, yumukod pang mga ito sa kanya kaya napilitan din si Althea na saglit pang tumayo. Akma na magsasalita si Althea nang pumasok sa kusina si Renz. Naabot halos sa tinga ng mga ngiti. Masaya na to. Hi sir, narito na po kami. Ano pong potahing papaluto nyo? Kayo nang bahala. Taas ang noong nilagpasan ni Renz ang table kung saan nakaupo si Althea. Hindi pa rin siya pinapansin ng babae na tuloy lang sa kanyang pagkain. Sarap na sarap pa rin ito sa order niyang burger at french fries. Ikaw nang bahala, chef. Impressed me. Magluto ka ng pinakamasarap na potahing alam mong lutuin. Sige po sir. Inilahad ng pinaka-leader ang isa niyang kamay sa harapan ni Renz. Ako nga po pala si Chef Leo. Tinanggap naman niya ni Renz. Halos mapunit pang rin ang labi niya sa saya dahil feeling niya ay makukuha niya ang loob ni Althea. Paniguradong matatakam ang asawa niya oras na maamoy nitong pagkain inihanda para sa kanya. Kilala ang lalaking chef na sikat sa isang 5-star hotel. Nice meeting you, Chef Leo. Thank you, sir. I feel privileged to have the chance to cook for you and your wife some delicious meals. Ngumiti lang si Renz. Humila ng upuan at naupo na sa katapat na bangko ni Althea. Si Althea natahimik lang silang pinagmamasdan habang mabagal nangumunguya. Salita na tingin niya sa kanila, alam niyang sinadya yun ni Renz. Malakas ang kutob niya sa asawa, napakaisip bata talaga. Itinuloy niya ang pagkain habang panakanakan tingin niya sa chef na nagsimula ng maghanda. Ayon dito'y beef steak ang gusto niyang lutuin. Tinanong pa nito si Renz kung anong lutong gusto. Napangiwi si Althea na marinig niya na medium rare ang lutong gusto nito. Parang gusto na niyang masuka kapag naisip pa lang niya na hindi pa yung lutot madugo pa. Hindi nakaligtas sa mga mata ni Renz ang kakaibang reaksyon ng asawa niya. Bagay na hindi niya gusto. Parang ina-underestimate nito o parang pinupulaan na niya kagad na hindi masarap ang pagkain na ipapaluto niya kay Chef Leo. Althea, paniguradong masarap yun kaya itigil mo na muna yung pagkain. Hintayin na lang natin na maluto. Hindi sinunod ni Althea ang utos ni Renz. Tuloy pa rin sa pagkain ng babae na parang wala itong narinig. Ganun pa man ay para sa dalawa pa rin ang pinahanda at pinaluto ni Renz sa chef. Pagkaraan ng ilang sandali pa inihain na ng mga assistant ng chef ang mga pagkain ipinahanda ni Renz. Inilagay nila yung sa gitnang pagitan nilang dalawa ni Althea. I hope you enjoy your meal, sir. Ma'am,
Yukod pa nila sa kanila. Tumayo na sila sa bandang gilid, hinihintay na tikman ng mag-asawang inihandang pagkain sa kanila. Sa tingin pa lang mukhang ang sasarap na ha. Paano pa kaya kapag natikman na? Malakas na anunsyo ni Renz na sadyang pinaparinig niya kay Althea na paubos ng pagkain sa lalagyan. Maingay na dinampot niya ang mga utensils. Tikman na natin ang... Tapos na ako, pakabusog ka sa mamahaling pagkaing pinaluto mo. Natigilan si Renz na napipintong paghiwa sana sa steak sa plato. Teka lang Althea. Walang nagawa si Renz kung hindi panoorin niyang asawa na lumabas ng pintuan ng kusina. Bit-bit ang natirang ilang piraso ng fries sa kamay. Humigpit ang hawak niya sa utensils. Parang bigla na lang siyang nawalan ng ganang tikman pa yun. Walang pasubaling tinulak niya ang plato na nasa harap niya palayo na ikinapitla na ng chef. Mababa na agang pagkadismaya sa mukha niya. Noon naisip ni Renz na isa pala siyang hibang para pagbigyan ang request ng lolo niya. Ang nakakatawa at nakakatangang hiling ng Don na makisama siya ng isang buwan sa dati niyang asawa. Sir, hindi niyo po ba titikman? Makakaalis na kayo. Heto nga palang bayad sa serbisyo niyo, chef. Iniabot ni Renz ang isang puting sobre na naglalaman ng bayad nila. Kinaumagahan, nauna si Althea na gumising at lumabas ng silid. Hindi pa sana siya babangon pero ang sakit ng likod niya sa pagtulog. Nag-inat siya ng 2 braso. Hindi na siya sanay na matulog sa single bedroom. Yun ang size ng kama na nasa guest room. Masyado siyang naliitan at nasisikipan. Malaki ang pagkakaiba ng size ng kama na nasa master's bedroom. Aray, ano ba yan? Bumangga si Althea sa malapader sa tigas na dibdib ni Renz. Kanina pa nakatayo doon ang lalaki. Wala sa sariling napatakip siya ng ilong nang maamoy ang pamilyar nitong pabango. Dati-rati sobrang gusto niya to. Pero ngayon ay ayaw niyang maamoy, naduduwal siya. What are you doing, Althea? Mabilis pa sa alas 4 tinanggal ni Althea ang kamay sa ilong, hindi siya pwedeng mahuli. Hindi rin ito pwedeng maghinala. Ano sa tingin mo? Humihikab. Naging malikot ng mga mata niya, nagising na rin ang diwa niya. Good morning. Sarkastiko niyang bati kay Renz na hindi nagbagong reaksyon ng muka. Ang aga mo naman yatang nagising ngayon. Maaga ka rin siguro nakatulog. Ang awkward, yun ang unang sumilid sa isipan ni Althea nang muling ibalik ang tingin kay Renz. Kung dati-rati inasikaso niya pa ito bago pumasok ng work, ngayon ay hindi niya nito gagawin. Mukhang hindi ka yata nakatulog ng maayos kagabi. Nangingitim ang ilalim ng mata mo. Mismo na kagad si Eleanor? Pwede ka naman sa apartment niya matulog. Irason mo na lang kay Don Calixto na overtime ka sa trabaho. Hindi yun magagalit. At isa pa, hindi rin kita isusumbong. Nanatiling tikom ang bibig ni Renz. Kagaya ni Althea, medyo naninibago rin siya sa sitwasyon. Maliligo na nga pala ako. Bakit ba ako lumabas kagad ng kwarto? Umiikot si Althea at bumalik sa loob ng silid upang maligo. Hinabol ng mga mata ni Renz ang bulto ni Althea. Naiinis siya kung bakit nasa tapat siya ng kwarto nito, gayong dapat inaghahanda na rin siya para pumasok na ng trabaho. Nakasuot pa si Althea ng pantulog. Kagaya na nakasanay nito'y ternong malambot na pajama yon. Walang pagbabago sa paningin ni Renz, ngunit ng mga sandaling iyon ay daig pang bago yun sa paningin ni Renz. Hindi niya magawang tanggalin ang mga mata sa kanya hanggang sa tuluyang may isara nitong pinto ang inuukupahang silid. Ano bang ginagawa mo, Lawrence? Kastigo niya sa kanyang sarili. Halos mapatid pa ang mga paa niya nang humakbang patungo ng kusina. Handa ng almusal nila ng isang maid na dumating kahapon bago gumabi. Ibinigay ito ni Don Calixto para kung hindi sila mahirapan. Good morning, sir. Good morning. Nakahanda na pong almusal. Salamat, Manang. Pwede niyo na pong iwan ng kusina. Tatawagin na lang po namin kayo kapag aalis na. Okay po, sir. Tawagin ko na po ba si ma'am? Gising na siya. Naliligo na lang. Maya-may lalabas na rin yun. Hindi na binitawan ng tingin ni Renz si Althea pagpasok pa lang nito ng kusina. Nakakapanibagong itsura nito. Siguro'y dahil dati hindi naman ito umaalis ng bahay noong kasal pa sila. Kumpara ngayon na bukod sa bihis na bihis ito ay may suot din itong light lang na makeup sa mukha. Sa unang tingin na hindi akala ni Renz na ang asawa niya ito na palaging bagong gising at aligaga ang mukha kada aalis siya ng bahay nila noon. Anong tinitingin-tingin mo? Naupo na si Althea sa tapat niya, nagsali ng fresh na gatas sa baso at ininom ito. Kumuha na rin siya ng ilang pagkain at nilagay sa kanyang plato.
Pahapyaw pa rin na tinignan niya si Renz. Iba pa rin ang tingin nito kay Althea. Unang beses tong nakita niyang maayos. Tapos ka na bang kumain? Hindi mo ko kailangang hintayin kung sakaling nauna ka dito sa kusina. Paglalabas ni Althea na mapansing wala pang bahid ng dumi ang plato ni Renz. Ipinilig ni Renz ang ulo. Gusto sanang sabihin kay Althea na hindi bagay ditong suot na damit pero sinong niloloko niya? Sarili lang niya. Ang ganda-ganda kaya nito. Ikaw din Renz, wag mo na rin akong hintayin. Mas malayo kayang office mo kumpara sa office ni Kenzo. Tama ko, di ba? Napaangat na muli ang tingin ni Renz sa dating asawa na mabanggit na naman itong pangalan ng lalaki. Aminin man ni Althea o hindi, plano niya talagang sirain ang mood ni Renz. Nagagalit na siya sa dating asawa ng walang katiting na solidong dahilan. Pwede ba Althea, huwag mo mabanggit ang pangalan niya? Bakit naman hindi? Anong masama sa sinabi ko? Nagsasabi lang ako ng... Padabog na tumayo na si Renz ng table, ininom lang nitong kape pero hindi sumubo, kahit ni isang kutsara lang ng almusal nila. Aalis na ako. Ipinagkibit na lang ng balikat yun ni Althea, nagpatuloy siya sa pagkain. Hindi niya tinanaw ang paglabas ni Renz ng bahay hanggang sa ito'y makasakay na sa sasakyan niya. Ano bang problema ni Renz? Ang aga-aga sira kagad ang araw niya. Nang matapos ng kumain ay muli siyang pumasok ng silid upang kunin ang kanyang bag na dadalhin. Hay naku, ang lakas namang manghawang ng mood ni Renz. Para tuloy ayoko nang pumasok ng work. Dangan lang at kailangan ko mag-report. Baka magalit si Kenzo, isipin pa na sinasamantala ko siya. Hindi na rin nagtagal si Althea at lumbas na. Doon niya napagtanto na subdivision nga palang bahay nila. Mahirap sumakay doon lalo na kapag umaga. Ilang beses niyang naisip na sana pala, bago siya nagdesisyong pumayag ay bumili muna siya ng sariling sasakyan. Pambihirang buhay to, sabi ko na nga ba ang lakas niyang manghawa. Masyadong mataas ang pride ni Althea para tawagan si Renz na ilang minuto pa lang na nakakaalis. Dapat nakiusap siya ditong sumabay kahit sa labasan lang. At mula doon ay magko-commute na. Nakaka-stress kung ganito ako araw-araw. Dapat talaga inisip ko na muna ng transportation bago ako nagdesisyon. Ang bobo mo talaga Althea. Wala kang utak girl. Natatandaan niya nang minsan lumabas siya halos kalahating oras siyang naghintay ng taxi dito. Tawagan ko kaya si Kenzo? Nilabas niya ang phone at ilang segundong tinitigan ng number. Huwag na, baka nasa office na yun. Saka nakakahiya. Galing pa ako ng bakasyon tapos magpapasundo. Mabigat ang katawang binalik niya ang phone sa loob ng kanyang bag. Hayaan mo na ngang malate ka Althea, mag-explain ka na lang. Napatras na si Althea nang biglang pumarada sa harap niyang isang jet black metallic Porsche 911. Nakababa ang bintana nito sa may backseat kung saan nandoon si Renz. Parang asong ulol ang lapad ng kanyang ngiting nakakaloko. Pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa kahit nakita na nito kaninang itsura niya. Tumigil yon sa suot niyang heels. Paano ka papasok niyan? Alam mo namang bihira lang sasakyan ditong dumadaan. Tsak napapaltusin ng mga paa mo kapag lalakad ka. Umayos ng tindig si Althea. Nilunok na ang pride. Baka sakaling madalan ito sa pakiusap at ibaba siya sa labasan. Kaya nga pwede ba ako makisakay? Hanggang sa may hindi na natapos ni Althea sasabihin. Tinaas na ni Renz ang bintana ng sasakyan para kay Althea isang kabastusan. Ano pang hinihintay mo? Tara na! Bulyaw ni Renz sa driver niya na sobrang nagtataka sa kilos ng amo. Gusto mo ba akong malate ha? Sir, paano po si Mrs. Almeda? Problema na niya yon. Bakit ko ba siya iisipin? Hindi nga niya ako sinabayang mag-dinner kagabi. Naningkit na mga mata ni Althea. Nalaki rin kagad yun ang biglang pinaharurot na umalis ang sasakyan. Naiwan siya na halos balutin ng alikabok na iniwan ang gulong nito. Napakaisip bata talaga ng hinayupak.